Paglaon, iniisip ni Hoshinang ang Kaiju number 8 ay kumikilos gaya ng tao. Pati na rin ang Kaiju number 9 na maaaring magsalita at magkunwaring tao. Talagang nababahala si Hoshina dahil may kakaibang nangyayari sa kasalukuyang mga Kaiju. Sa ibang lugar, iniisip ni Kafka ang sinabi ni Hoshina at nagpa siyang hindi ito bibigyan. Matutulog na si Kafka ngunit nabigla siya nang makita ang apoy mula sa langit. Nagsimulang sirain ng napakaraming mga fireballs ang kampo at nagising ang mga kasamahan niya at nakita ang kaguluhan. Ibinunyag ni Konomi kay Hoshinang may ilang dosenang kaiju sa loob ng kampo. Inaatake sila mula sa himpapawid at bawat isa rito ay may fortitude na higit sa 6. Ang pinaka nakakatakot pa ay lahat ng ito ay mga Honju. Sa lupa, isa sa mga halimaw ang naghasik ng lagim sa kampot nagpakawala ng matinding atake. Wala si Mina kaya idineklara ni Hoshi nang siya ang magbibigay ng mga utos at sinabi sa lahat na maghanda para sa laban. Ang kanyang utos ay akitin ang pinakamaraming kaiju hanggat makakaya sa training area at tiyakin na walang makakalabas sa kampo. Wala silang naririnig na ulat ng pinsala sa labas kaya nagtaka si Hoshina kung ang kampo lang mismo ang target. Natakot si Kafka sa nasusunog na kampo at agad tiniyak na ang mga wyvern type na kaiju ay masamang balita. Tumigil siya nang mapagtantong ang pagiging wyvern type ng mga ito ay nangangahulugang may mali. Sa ibang lugar, pinapunta ni Hoshina ang lahat ng may replay sa gitna ng kampo para tipunin at barilin ang mga kaiju. Pinaliwanag naman ni Kafka kay Hoshinang isang dosenang wyvern type na kaiju lang ang nakikita kada taon. Gayunpaman, isang bagay ang laging pareho at iyon ay lagi silang mag-isa. Dinetermina ni Hoshinang ang pagdating nila bilang grupo ay nangangahulugang mayroong may kapangyarihang nagpalunok ng dangal at katalinuhan nila upang kumilos sa isang layunin. Alam niyang mayroong makapangyarihang pinuno. Dito biglang lumitaw ang pinuno sa harap niya. Sinabi nitong nakita na ang target at binanggit ni Hoshina kay Kafkang ibababa na ang tawag. Hiniling ng pinunong malaman kung si Hoshina ang pinakamalakas sa kampo ngunit nabigla si Hoshinang nakakapagsalita ito. Wala si Mina kaya sinabi ni Hoshi nang siya ang pinakamalakas kaya nagpa siya ang pinunong ito ang biktima. Biglang inihayag ni Konoming ang pinuno ay isang Daikaiju class na may 8.3 fortitude. Sinabi ni Hoshina sa tenyenteng asikasuhin ang laban sa ibang kaiju upang makafocus siya ngunit kailangan niyang umiwas agad sa atake ng Daikaiju. Namangha ang halimaw kaya sinabi nitong pumasa si Hoshina at nagpakawala ng isang malakas na atake. Muli itong naiwasan ni Hoshina, ngunit mas lalo pang natuwa ang Daikaiju. Dinetermina nitong oras na para simulan ang pamiminsalat ang sigaw niya ay nagdulot ng pagsigaw ng iba ring kaiju. Nakita ni Hoshinang tumutugon sila sa sigaw nito na nagpapatunay na ang kampo ang kanilang target. Kailangan namang umiwas ni Hoshina sa isa pang atake at pinuntong ang suntok ng halimaw ay parang isang bulalakaw. Alam niyang katapusan na kung tamaan ito kaya patuloy niyang iniwasan ang mga atake. Nagawa ni Hoshinang makatama, ngunit mas matibay ang balat ng halimaw kaysa sa Kaiju number 8. Sa ibang lugar, nahihirapan ang iba sa paglaban sa mga kaiju. Hindi sila makapinsala at nagulat sila nang sabihin ni Kafkang itigil ang pag-atake sa harap dahil kailangan nilang atakihin ang likod ng mga ito. Madaling atakihin ang mga wyvern type mula sa harap kapag sila'y nasa himpapawid kaya mas makapal ang balat nila doon. Ngunit ang balat sa kanilang likod ay napakanipis upang mapababa ang timbang nila at ang core ay malapit din sa likod. Namangha sila sa kaalaman ni Kafka kaya binago nila ang kanilang pwesto upang punteryahin ang likod ng mga kaiju. Nagsama si Izumo at Kaguragi kontra sa isang halimaw at si Kaguragi ang umaktong pain. Pinakawalan ni Izumo ang buong kapangyarihan para umatake, ngunit kailangan niyang umiwas nang lumitaw ang isa pang kaiju. Talagang nakakatakot ito dahil nagtutulungan ang mga kaiju at binabantayan ang likod ng isa't isa. Walang nakakaalam kung anong gagawin kaya nagulat sila nang sabihin ni Kikorong may isa pang paraan. Biglang lumitaw si Kikoru sa kawalan at tumakbo ng napakabilis para atakihin ang isang kaiju. Ipinakita niya ang bagong sandata at inihayag ang planong gamitin ang hindi mapipigilang lakas upang wasakin ang harap na armor nila. Makikita sa ilalim ng kampo sa imbakan ng sandatang nagulat si Kikoru nang marinig na may partikular na sandatang ginawa mismo para sa kanya. Kadalasang mga kapitan lang ang nakakatanggap nito, ngunit napagpasyahan nilang eksepsyon si Kikoru. Tumataas ang antas ng kaiju at si Kikoru ang pangatlong pinakamalakas na opisyal, kaya nagdesisyon silang ituring siya bilang bahagi ng pangunahing puwersa. Idineklara ni Minang si Kikoru ang pangatlong pinakamalakas na sandata pagkatapos ng kapitan at bisi-kapitan, kaya tungkulin niyang puksain ang kaiju.
Sa kasalukuyan, inamin ni Kikorong malakas ang hampas ng sandatang ito, ngunit ang tanging masama rito ay hindi bagay sa kanya ang pangit na itsura nito. Lahat ay nagulat sa pinsalang nagawa niya at ipinahayag niyang tatapusin na ang buhay ng kaijong kaharap niya. Inilaga ni Kikoru ang atake at inihayag na ang sandata ay mula sa yoni organ ng Honjum na neutralize 2 taon na ang lumipas. Sinabi ni Hoshi nang kapag hinila niya ang trigger at binuksan ay magpapakawala ito ng shockwave. Ginamit ito ni Kikoru upang bumilis at ginamit ang kanyang teknik upang durugin ang kaiju. Isa pang kaiju ang lumitaw kaya gumamit siya ng isa pang shockwave pero ngayon ay nagdulot ng malaking pinsala. Nanonood ang mga lalakit na mangha at iniisip nilang bagay sa kanya ang sandata. Isa pang kaiju ang lumitaw sa langit, ngunit nagulat si Kikoru nang tamaan ito ng freeze rounds. Si Ichikawa yon at nabilib si Kikorong kaya niyang lumaban ng ganoon sa mga kaijung ganito kalalakas. Nagpaputok pa ng ilan si Ichikawa sa kaiju at tinapos ito ni Kikoru. Pinayagan ni Kikoru si Ichikawang tumulong sa kanya kung kaya niyang sumabay at sinabi ni Ichikawang kaya niya. Tumanggi si Izumo at Kaguragi na mapag-iwanan kaya nagpasya silang atakihin ang kalaban sa likuran nito kapag na-distract na sila ni Kikoru. Natuwa si Hoshi nang marinig na mahusay ang ginagawa ni Kikoru, ngunit may totoong problema siya kontra sa pinuno. Ang bilis at kapangyarihan nito ay tinutulak si Hoshi na pabalik, ngunit ang pinakanakakatakot ay alam ni Hoshi nang nagagalak pa ang Daikaiju sa laban. Ito ay isang emosyon na hindi dapat taglay ng mga kaiju. Nagtungo si Hoshi na papunta sa Gate 3 at nagalit siya nang wasakin ito ng halimaw. Bigla naman siyang nagulat nang mawala ang halimaw. Sinabi ng halimaw na karamihan sa mga kaiju ay hindi sing lakas ni Hoshi at hindi ito makapaghintay na kainin siya at maging mas malakas. Pinalipad ng pinuno si Hoshina, ngunit inaming malakas si Hoshina nang magawa nitong hiwain ang kanyang braso. Humingi ng tawad si Hoshina kay Konomi dahil lalaktawan na niya ang proseso. Ngayong nasa training ground sila ay hindi na niya kailangang mag-alala sa iba't hindi na rin kailangang magpigil. Pinakawalan ni Hoshina ang 92% combat power at idineklarang oras na upang tapusin ang Daikaiju. Sa ibang lugar, isang babae ang nasa malaking panganib. Malapit si Kafka, ngunit hindi siya aabot sa oras, kaya binago niya ang mga binti para iligtas ito. Nagulat siyang nailigtas siya ni Kafka at inakala niyang natutunan na nito kung paano gamitin ang suit. Sumang-ayon lang siya, ngunit naghanda ang halimaw na atakihin sila. Nailigtas sila ni Kikoru at Ichikawa, at sinabi ni Kikorong dalhin ang mga sugatan sa ligtas na lugar. Direktang kinausap ni Ichikawa si Kafka, at sinabihan silang huwag magpabaya. Pinaalala niya kay Kafkang isa na siyang opisyal at kailangan niyang magtiwala sa mga kasama. Naintindihan ni Kafka at humanga siya habang pinapanood sila. Magkasama silang lumaban at nagtaka si Kafka kung kailan nila natutunan ang ganoon kahusay na teamwork. Dito inihayag ni Konoming dumating na ang ibang unit para tumulong. Sobrang saya ni Kafka dahil ibig sabihin nito ay ang mga senior officer na naka-off duty ay dumating na rin. Nagsimula ang mga platon sa pagbuo ng plano at ang mga bagay ay tila nagkakaroon na ng pag-asa. Nagagawa rin nilang mapaatras ang kalaban kahit wala si Mina. Tumulong si Kafka sa mga sugatan at sobrang humanga sa kanilang ikatlong dibisyon. Sa malapit, sinabi ni Hoshi na sa pinunong pinili nilang lumaban sa maling mga tao at sigurado siyang mananalo sila. Muling naglaban ang dalawa at napagtanto ng Daikaiju ang isang bagay. Ang hinihiwa ni Hoshina ay ang maliliit na siwang sa kanyang exoskeleton. Ngunit nadismaya siya rito dahil hindi na ito nakakatuwa para sa kanya. Dahil alam na kung anong target ni Hoshina ay madali nang harapin ito dahil isasara niya lang ang pagitan. Pero nagulat siyang kahit ganoon ay nagawa pa rin ni Hoshi nang hiwain siya. Napagtanto ng pinunong ang pag-target ni Hoshina sa pagitan ay diversyon lang. Pinira-piraso ni Hoshina ang pinuno, ngunit siya naman ang nagulat nang ang halimaw ay naging mas masigla palalo. Ito ang uri ng laban na gusto niya at nagsimula siyang mag-regenerate. Masaya siyang lumaban sa katumbas ng kanyang kapangyarihan, ngunit muli siyang nagulat nang hatiin siya ni Hoshina at malantad ang kanyang core. Gumamit si Hoshina ng isa pang teknik ng pamilya at nagdiwang ang lahat sa pag-aakalang tapos na ang laban. Biglang may napansin si Konoming kakaiba at sumigaw si Hoshi nang hindi pa tapos. Sa malapit, nakaramdam ng matinding sakit si Kafka at nagtaka kung bakit pumipitik ang detection ability kahit hindi nag-transform. Natakot si Kafka at nag-alala siya para kay Hoshina. Ganoon rin si Konomi at pinanood ni Hoshina nang magsimulang mag-transform ang Daikaiju sa isang mas malaking anyo. Napagtanto niyang marahil ay nagbago ang posisyon ng core nito kaya hindi niya ito tuluyang nawasak.
Naglabas ng ultra high temperature steam ang Daikaiju, kaya natuwa si Hoshi nang dinala niya ito sa training ground. Biglang inihayag ni Konoming tumataas ang fortitude ng Daikaiju, at hindi siya makapaniwala sa numero. Natapos ang halimaw sa pag-transform, at inihayag niyang ang fortitude nito ay 9. Natakot si Hoshina sa naging anyo nito, at naglabas ng malakas na sigaw ang Daikaiju.